Armageddon din ang inabot nila Pragnananda and Hikaru Nakamura. Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatsas. Isa pang magandang kaganapang nangyari sa katatapos lang na last round fight. Armageddon din ang inabot nila Pragnananda and Hikaru Nakamura. Maganda raw ang nangyari sa laban na ito. Dami pong nag-request eh. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Prag nag-D4, Knight F6 si Naka, Bishop F4, loan dito, loan doon. Paborito raw ng Pinoy ito eh, na opening eh. London pero kakaiba ha, hindi naka C3. Bishop B5 ang ginawa. Aba, Queen B6, C4, o di ba? Medyo lihis din po sa itsura ng London original kasi C3 lang yun eh, pero dito medyo na stretch siya. Nag C4 at novelty. Dahil sa mga nagdaang laban, ito na ang mga nagawa. Knight C3 at kumapture sa knight. Okay? C4, Bishop G4. Ayun. Bad move ang binigay kagad kay Naka. Dapat daw ay capturein ang D4. At magkakasling ang puti, saka pa lang magbi-Bishop G4. Yan ang timpla na gusto ng computer engine. Pero iba timpla dito ni Naka eh. Bishop G4 kagad at nag-Knight C3. May na-miss naman ditong magandang tira si Pragsana na Queen A4. Ayun, dagdagan ang pressure ng Knight. Ayun pala, no? Tingnan natin. Knight C3, nag-E6, suporta at nag-castle A6 na bad move ulit. Si Naka, dapat daw ay capture na sa C4. Ayun. A6, kumapture sa C5, Queen takes at nag-Knight A4. Medyo binulabog muna ni Prag yan. Kinapture na and nag-Rook C1. Ay, oo nga, no? May tagus kagad na tipong pag kumapture dyan, capture ng pawn, may papasok kagad na Tory doon. Hindi biro ang pressure na in-apply ni Prag dito. Bishop E7, kinapture na and napilitan tuloy na Knight ang ipang-capture. Nag-H3, paalis muna sa Bishop. Capture, capture. Ito pong pawn sa C6, pahinog muna yan. Hindi mo na kinapture ni Prag. Rook C8 at nag-Bishop E5, threat sa pawn, kinaslingan lang and nag-Rook C4. Ayan, kitang-kita kagad, no? Positional advantage kagad dito si Prag. May paparating na patong, battery, atake sa weak pawn, tapos yung tore. At some point, mayroon pang mga switching na makakapagbigay pa ng matinding problema sa black. Nag-C5, patong battery, Knight B6, umuulan ng bad move ang tira ni Naka dito. Dapat daw ay Knight B4. Para susundot ng mga ganun, ano? Tapos may threat pa sa pawn A2. Pero, nag-Knight B6, Queen G4, threatening matchas, G6, capture, capture, and nag-B4. Yun ang mabigat. Yan ang mabigat na tira. Pin, ano? Hindi pwedeng kumapture, bagsak ang tore, Rook C6, kumapture na padali. Dapat daw pahinog muna. Queen F3 ang mas mainam. Ayun. Na kapag nag-Rook FC8, magbi-Bishop D4. Ay, oo nga, no. Talagang bagsak na bagsak ang pawn C5. Oo nga, no. Di pwedeng capturein. Bagsak ang tore. Na-miss ni Prag iyon. Ang ginawa niya, minadaling capture pero nag-Queen B7. Ilan na bad move ni Naka? Dami na. Dapat daw ang tira Rook takes C5. Kasi pag kinapture to, pag nag-Bishop D4, ka-capture lang, ano? Capture, may ganun. Oo nga, no? Baka kinatakot dito ni Naka, may Bishop D4 pin eh. Kaso may capture pa nga eh. Ayun. Balik tayo sa Queen B7, H4, ayan na. Mag-H5 para kahit papaano humina iyang shield ng King. Nag-F6, Bishop D6, F5 para mapagtakpan muna. May paparating na Queen takes E6 kasi. Queen G3, bad move. Dapat daw po ay Queen F3. Ay, oo nga, no? Strong pin and pressure again. Pero nag-Queen G3, Rook D8. Talagang masama ang tira ni Naka. Kita nyo po yung evaluation bar, oh.
Dapat daw tira ay capturein na lang. Tapos capturean, then queen d5 and rook d4, etc. etc. Pero mas ano pa yan, resistant pa yan kumpara dito sa ginawang rook d8, nag h5, yun lang. Nag g5, e4, grabe, tumbok ang mga tira dito ni Prag, oh. Mga pampawasak, pampahina. Hindi pwedeng kumapture po dyan kasi may queen takes g5, mahahagi pantore, check. Kaya naka-freeze din pala yung position ng black dyan. Kumapture and nag-queen e5, another strong move. Again, hindi pwedeng kumapture. Laging may ganon. So, ang threat na po ay queen takes e6. Nag-queen d7, dinipensahan, and nag-h6, another wonderful move. Threatening matcha sa g7. At nag-bishop f8. Ayun, napilitan ng ibigay yung pawn. Queen takes and nag-king f7. At dito po sa huling bitaw, talagang sa ayaw at sa gusto ni Naka na isuko niya ang laban na ito. Sige po, pakiguess nyo yung huling bitaw ni Prag. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, bishop takes f8, resign. Bakit nag-resign? Kasi kapag rook ang ipangka-capture, may rook takes e4. Hindi naman checkin yan kasi bababa lang eh. May rook takes e4 na, sige, tuloy natin. Pag nag-king e8, mag-rook b1. Ayun, kabi-kabila pala mga sundot na mangyayari. Halimbawa naman kung suportahan ang back rank, mag-rook c8 para walang check, mag-queen e5. Pagpapatungin, threatening capture the pawn. Tapos ang binigay na continuation na rook f7, then pasok. Okay, rook b6 para talagang patong-patong yan dyan. Nakakailang, may mga check-check pa doon. Ayun, sa dami ng nakakailang na nakita ni Naka, sa inis niya, sinuko na niya. Kita na niya na wala na eh. Pag chumek dito, angat lang eh. Walang check sa h5, may queen. Mabibitin lang. Pero kung ako sa kanya, ititira ko yan mga kamatsas. Baka mamaya mag-iba yung continuation di ba? Sayang din may mga positional move pa sigurado bang makikita ni Prag yung rook b1, no? May posibilidad pero syempre, iba pa rin yung nakikita in actual. Niresign niya kagad Halimbawa naman po kung king ang ipang-capture dito sa bishop para mas kompleto ay mayroong queen f6 check. Na kapag nag-king g8, rook 4, c3. Ayun. Oo nga. Unstoppable na. Kapag naman nagpunta sa e8, may queen h8 check at kapag nag-king e7, check, king e8 and check. Dito, ayun. Kakapture din pala doon. Bakit pinag-check pa ni Stockfish? Pinasarap pa. King f6 and queen takes e4. Sa madaling sabi po, ito ay totally exposed na rin sa black king at wala na rin pag-asa. Okay, medyo malalim nga lang yung approach ni Naka na hindi pa niya pinatira. Pag-capture dito, isinuko na niya. Pero nagkaroon pa rin naman siya ng point kasi 1 point din naman. At again, refresh ko po kayo sa kanilang standing. At congratulations kay Magnus Carlsen, siya pa rin ang nanalo sa ika-6 na beses dito sa Norway Chess. At 17.5 si Magnus. Pumangalawa pa rin naman si Nakamura with 15.5 points at dikit-dikit lang ang points ni Praggnanandhaa as third place. So yan po pagkakasunod-sunod and malungkot po ang mga fans dito ni Ding Liren. Siyempre kulelat. World champion pero kulelat medyo masakit yon talaga sa world champion. Pero sana makarecover si Ding kung ano man ang pinagdadaanan niya ay makarecover siya dito kasi medyo psychological yung effect sa kanya dito Inaasahan pa man din siya na this coming World Chess Championship, makakaharap niya si Gukesh. Ayan, sabi nga ng iba, Coach, ilista mo na yung bagong World Champion. Yan ang mga nabasa ko, medyo masakit yun. Pero tingnan natin, baka magbago ang ihip ng hangin at maging superb naman ang performance ni Ding. Siya pa rin ang magiging World Champion pa rin. Okay, magkaiba yung tournament na ito sa World Championship na darating. Match yun Iba yun. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. At salamat sa pagsubaybay nyo
sa mula round 1 hanggang last round nitong Norway Chess. Thank you so much po sa mga sumuporta, nag-share, nag-subscribe, and nag-follow sa ating Facebook page Kamatchas. May mga paparating pang tournaments, yan po ay kaabang-abang at nandito lang po si Coach Naba. Papasadahan natin yung mga matindihang laban. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.